Hi guys, so I'm Jovi from Jovi Style. So for today's video, iko-content ko yung bakit nga ba Canada. So actually, nung una pa lang is wala naman talaga akong planong mag-abroad. Kasi yung mga nangyayari sa Middle East nga is parang nakakatakot. Tapos as in wala akong courage na ibang bansa. Pero yung mga kapatid ko is nag-abroad sila dahil nga sa hirap ng buhay. Ganun. So sa akin, nung graduate na ako, nagtrabaho sa Pilipinas, ganun. Pero hindi talaga sumagi sa isip ko na mag-abroad. Pero meron yung time na very disappointed ako, as in na-frustrate talaga ako sa mga kaganapan sa aking buhay. So that's the time na naisipan kong mag-apply abroad. So nag-apply ako sa Manila for abroad. Tapos ang target ko is Taiwan para sana maging isang factory worker. Pero after rin ako natatanggap. So ang ginawa ko is nag-apply na lang ako domestic. Nag-apply na lang ako sa Manila, kung ano man yung magiging trabaho. Nag-apply ako sa bangko, ganun. So that's the time na um, nagkaroon ng answer yung prayer ko. So, um, na-timing naman, naitaon naman na noon is yung ex na amo ng kapatid ko is kailangan niya ng helper. So, that's the time na, yun na, nagplano na maging domestic worker, domestic helper sa Hong Kong. So, yun yung time na pumunta na din ako nag-apply na din ako ng Hong Kong. Siguro 3 months lang yung processing ng papers ko noon, nung natanggap na ako. Tapos, meron pa yung case na meron na yung flight ticket ko, flight schedule ko. Tapos, mag-report naman na ako sa bangko. So, yung same date na yun, yung flight ko, tapos yung pagre-report ko sa bangko talaga is parang nagkasabay talaga. So, kailangan ko talagang mamili dun sa dalawa. So, ang pinili ko is nag-Hong Kong na lang ako kasi mas okay yung sahod compared dun sa uh, trabaho sa Pilipinas. Pero nung nasa Hong Kong na ako, sobrang hirap pala. Ang hirap, homesick, yung sa pagod mo, yung naiiyak ka na lang. Bakit ito yung pinili kong trabaho? Bakit mas maganda sana yung trabaho sa Pilipinas? Bakit ito yung pinili kong trabaho? Bakit yung mawalay sa pamilya? Lahat pala ng yun is merong dahilan. Talaga kung kahit anong man yung gawin mo, kung talagang hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Darating man yung time na para sa'yo talaga, pero parang hindi magtatagal eh. Hindi magtatagal na para sa'yo talaga yun. Pero meron pang isa na mas para sa'yo. Ganun. So yun nga. So pumunta ako ng Hong Kong. So yun yung naging stepping stone ko. So ang hirap talaga yung first few months ko doon. Talagang hirap na hirap akong tanggapin yung kalagayan ko. Parang inisip ko, bakit nandito ako? Bakit? Ang daming tanong na, bakit kailangan ko magtiis dito? Ganun. Pero parang day by day, naiisip ko na, mas okay na to. Mas okay yung sahod. Do mahirap, nag-homesick ka. Ganun. Pero para sa pangarap, kailangan lumaban. So sabi ko nun sa sarili ko, 2 months lang. Ay, not 2 months, 2 years lang. Pero after 2 years, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng COVID. So parang yung 2 years na yun is nadadagdagan. So naging 5 years. So total of 5 years experience ako sa Hong Kong. So doon na din ako nag-apply noon. 2019, sinimulan ko na din through yung support ng aking mga employer sa pagre-review ng IELTS exam, sa pagkuan ng secure ng WES. Parang tinutulungan din nila ako noon. Kasi gusto din nilang makamit ko yung goal ko na pumunta dito. Kasi sila naman noon is pupunta ng UK. So parang inopen ko sa kanila na gusto ko din mag-apply. Pero sa pangarap na to, sa goal na to na magka-Canada is meron akong na-meet na friend. Helper siya ng friend nila amo. So hindi ko alam kung nanonood siya sa mga videos ko. Pero siya yung taong nag-open sa akin na mangarap na pumunta dito sa Canada. So yun, sinabi niya sa akin yung mga kailangan, yung mga requirements. Yun, sinusundan ko lang yung mga dapat kong gawin. Then, kahit mahirap noon, parang iiyak ka talaga sa stress, sa pressure, ganun. Pero pangarap mo yun, sinimulan mo na, parang tapusin mo. Kasi parang natuto ako sa mga past experience ko na kung hindi ko tatapusin, kung kakat ko na naman yung pangarap na yun, darating yung araw na makikita ko yung iba na natupad na yung pangarap nila. Parang magsi-self-pity na naman ako na kung tinuloy ko sana is sana nandun na din ako. Ayaw ko yung ganun na naman na pangyayari. Kasi nangyari na yun sa akin eh. Yung nagselos ako na um, naging professional teachers na yung mga kabatch ko, gano'n, yung nakapasa na sila sa board exam. Tapos ako hindi ko tinuloy. Parang
ang sakit sa dibdib noon nung nagsilabasan yung mga board exam results na. Kaya yun yung ayoko nang maulit. Ayoko nang mangyari ulit sa akin. Kaya nung sinimulan ko na yung pagkuha ng IELTS, pag-secure ng WES, ganun, tinuloy-tuloy ko na do. Nung nasa gitna na, parang ang hirap, gusto mo na talagang sumuko, gusto mo nang umatras. Pero thank you Lord. Kasi along the way, parang hirap. Pero talagang nakakaya ko yung pressure sa financial, yung pressure sa mga documents, yung mga pag-secure ng mga iba pang mga documents. Okay lang sana kung yung sa akin, pero kasama din yung family ko, gano'n. So, parang ang hirap, yung mangiyak-ngiyak ka na lang kasi hindi nila makuha-kuha yung requirements, tapos kailangan mo nang ipasa kasi makaka-cut-offan ka na, gano'n. So, yung sa experience ko, yung sa batch ko, parang ako pa nga yung pinaka-last noon. Oo, ako pa yata yung pinaka-last kasi talagang ang hirap i-secure yung mga requirements ko. So, yun, after 2 years na pandemic, gano'n. So, ando na yung depression, yung flow ng pagproseso, as in, ang hirap-hirap, yung pag-secure ng police clearance, lalo na kung yung mga amo mo is mahigpit na, ganun. Kasi, syempre, hindi naman nila alam. Kasi sa Hong Kong is naka-3 employer ako. So, mahirap naman na i-open ka agad sa kanila kasi hindi naman pare-pareho na nakakaintindi sila ng situation. So, kinip ko na lang yun, sa akin na lang yun, para sa sarili ko, and secretly na lang na nag-a-apply ako. Ganun. So, pinupuslit ko na lang kung paano yung pag-apply ng mga police clearance, yung paano yung pagpunta sa VFS Canada, ganun. Kasi, ang hirap kasi kapag mayroong plano na ganun, baka biglaan kang i-terminate. So, paano na yung pangarap mo, di ba? Pero, magdasal pa lang, pagdasal mo lang na sana maging okay ang lahat, yung mga proseso, maging mabilis lang lahat. Talagang magugulat ka na lang na yun yung magiging resulta. So, yun nga, from Hong Kong, tapos, doon ko sinumulan yung applications ko. Tapos, marami pang challenge hindi lang yung pag-a-apply. Marami pang challenge na kailangan mong harapin. Kasi, hindi naman nung nag-apply na, nung dumating na yung mga papeles, okay na lahat. So, marami pang proseso, marami pang stress, marami pang iyak. Ganun. So, ang ginawa ko noon nung hindi ko na talaga kaya is umuwi na ako ng Pilipinas. So, na sa point din na umuwi ako ng Pilipinas ng pa-surprise, kahit 1 week or 2 weeks lang binibigay nila sa akin as long as makakauwi ako. Kasi ang inisip ko noon, what if didiretso na ako, hindi ko na makikita ang family ko. Kaya ang priority is makita ko, makasama ko yung family ko. Yung pinagdasal ko na sana 2 weeks man lang, sa 2 weeks man lang is mga pagbakasyon ako ng Pilipinas before ako ng Canada is grabe yung surprise na nangyari kasi parang 8 months ako sa Pilipinas. So, doon ako nag-apply, nag-antay ng visa noon. Ang saya. Kahit alam mo wala kang pera, ganun. Pero yung iba yung saya na nakasama yung family mo, ganun. Tapos, kahit wala ka nang alam na wala ka nang source of income, iba pa rin eh. Yung kasama mo sila, tapos meron kang inaantay, ganun. So, nung una talaga, hindi ko akalain na makakarating ako dito. Hindi ko talaga plinano, hindi talaga sumagi sa isipan ko nung nag-Hong Kong pa lang ako na ito yung magiging stepping stone ko, na one day makakapunta ako dito sa bansa na to, ganun. Parang hindi talaga eh. Parang nung nasa Hong Kong na, parang doon na ako nagsimula. Yung 2 years na pangarap ko na mawalay sa family ko, ganun. Parang hindi nangyari eh. Kasi talagang nga, 5 years, diba yung 2 years naging 5 years, tapos nagkaroon ka pa ng pangarap na mas lumayo. Ganun. So, kung talagang para sa'yo, ibibigay talaga ni God yun sa'yo. Not in exact time na gusto mo, pero yung plan niya, yung plano niya is yun talaga yung naka-design na yun yung time na matutupad yung pangarap mo. So, always have a faith on Him, magdasal lagi, kasi ano man yung hinihiling ng puso mo, ano man yung pinagdadasal mo, hindi man yan na-answeran, hindi man yan na ibibigay ka agad, pero one day, God will make it happen. Gagawa siya ng paraan para mangyari. Kung hindi man mangyari, meron pang mas magandang blessing na para sa'yo. Kaya always keep in mind na kung ano man yung mga magagandang mangyari, yung plano niya, kung ano yung hindi magagandang mangyari, meron siyang mas magandang plano para sa'yo. Yun yung isipin mo lang. So, bakit nga pa Canada? So, dati wala sa plano. Wala sa plano ang pagka-Canada kasi sa Hong Kong lang dapat. Pero kita nyo naman, nandito na ako. So, yun yung plano niya para sa akin. Bye. See you again.